First time namin sa Taiwan at ang ganda pala dito. On this episode, aakyat tayo ng Arian Pink Trail. Isa itong hiking path kung saan makikita nyo ang mga pataniman ng mga tea plant sa tuktok. Ayaw ko ng lasa ng situ na kulay green. Mamamasyal din tayo sa Fan Chi Hu para kumain ng bento meal at para matikman ang dinadayo nilang Tenten Chien or donut. Tenten Chien O diba? Natuto na ako mag-Chinese. Kaya kung interesado kayo sa itinerary natin ngayon, nood lang kayo hanggang dulo. At enjoy the show, mga tao. Nandito na naman kami sa Chiayi Station. Dito yung paradahan ng bus. Pupunta sa Arian Pink. Yung pupuntahan namin ngayon parang tea farm. Para siyang Uji na mataas. Kaso umuulan. Bahala na. Reloadan muna namin yung mga easy card naming maganda. Bago tayo mag-trail hiking, loloadan muna namin yung mga easy card namin. Please place the card on the sensor zone. Ano ba yung easy card na yan? Eto siya. Card siya na naglalaman ng digital na pera. Sa ibang bansa, IC card yung tawag nila dito. Pero dito sa Taiwan, mas kilala siya na easy card. Please insert bills or coins. Para siyang yung beep card natin sa Pinas. Pero mas maraming tindahan at services ang tumatanggap ng gantong mode of payment dito sa Taiwan. At iba-iba din yung design niya. Yung kay Aki parang acrylic plastic na may design ng posang pink. Yung akin naman parang silicone keychain na Shin-chan. Siguro style nila to para mas ma-entice yung mga tao na bumili at gumamit ng easy card. Transaction is successful. Please collect the card. Siguro namamayagpag yung gantong sistema ng digital wallet sa kanila kasi hindi naman daw uso ang nakawan sa Taiwan. Parang sa Pinas kasi ang sketchy na aalis ka ng bahay tapos lahat ng pera mo nandito sa isang card lang. Paano pag nawala? Or manakaw, di ba? Tapos wala pang passcode na kailangan. Tap lang. Wala lang sa akin. Speaking of tap na yan, alam nyo ba na gumagana yung GCash card dito sa Taiwan? Oo, itatap nyo lang sa mga payment machines nila. Wala ng QR, wala ng passcode. Kaya pag nawala to, yari. Hindi yung mga items na tinitinda sa Japan tsaka sa Taiwan, almost the same. Nagkakaiba lang dun sa branding. Breakfast ko ay yung Inari Sushi. Yung tokwa na binalot. Tapos may kanin sa loob. Kain tayo. Pinupuno mo na naman yung bag ko ha. Ay, akin na to. Sige. Hindi. Sige. Hindi, lagay mo. Gusto mo tira ko sa iyo isa. Sige. Ano na to? Kainin ko na? Pwede mamaya na lang. Tatapon ko na eh. Ayoko kumain. Mamaya na lang. Okay. Sorry. Medyo may halong kaba sa aming damdamin for today's video. Bakit? Kasi yung lakad namin ngayon ay wala naman talaga sa mga tours. Ibig sabihin walang masyadong nakakaalam ng mga importanteng impormasyon sa trip namin ngayon. Walang terminal ng bus, walang landmark, walang Google Pin, wala lahat. Tantsahan lang lahat ng lakad namin ngayon. Tapos umuulan pa. Kung tatanungin mo ako kung ano ang mas malinaw, yung lakad namin today or yung salamin ng bus na to, baka yung sasagot ko pa ay yung pangalawa. Ayan o, nagpupunas pa yung driver namin ng windshield niya. Sa gitna pa ng kalsada. Yan na naman yung mga hamog. Pagpara namin sa bus, kami lang yung bumaba. Doon pa lang parang may mali na eh. Ibig sabihin ano to? Pang if you know, you know. Ibig sabihin, pwedeng mali kami ng binabaan or wala talagang nakakaalam ng gusto naming puntahan. So, shading pa tayo binaba? Oo. Ayun o, shading. Ay! Oo nga eh. Hala!
Mali ba? Sabi ba na shilling? Pero ito yung Aryan Pink Tree. This is shilling, right? This is the AMP. This is correct. Where is correct in the correct area? Okay. Bad trip siya eh. Ayun, Aryan Pink Trail. Aryan Pink. Ayun, may mapa oh. Aryan Pink Trail. Dito yan, no boy. Picturean mo to. Baka tama naman, baka anding muna, tapos shading tayo Tama naman eh. Start of Shading Trail. Shizuo yan papunta eh. Saan ba dapat? Dapat Aryan Pink tayo, you are here. Ito yung Aryan Pink Trail. Yung... Dito tayo. Oo. Tapos gaganito tayo. Tama yan, manalig ka eh. Yung nakalagay sa mapa eh. Pinagdududahan na ni Yanobo yung itinerary niya. Nandito kami ngayon sa start ng Aryan Pink Trail. Tapos tatagos kami dapat dun sa Tea and Mist na trail. Papunta dun sa next bus stop namin, papunta ng Fengchihu. Bawal mag-camping, bawal magsiga, bawal magkalat at bawal pugtas ng mga halaman. So meron naman mga magagandang CR, matino naman. At merong mapa, sinasabi niya kung saan ka na banda, ano yung mga makikita mo. So tingin ko hindi naman kami mawawala at safe naman yung lugar. Masyado lang malamig, parang nasa loob ng freezer. Ito yung pakiramdam ng mga ice cube. Ha? Strava. Strava mo pa? Oo naman. Nagsimula na kaming umakyat. Nagsisimula na kami maglakad. Hindi nga maglakad eh, umakyat. Kasi yung first part ng trail, akyat agad sa hagdan. Wala pa rin kaming kasabay sa trail kundi ang bagong dating na hamog. Kaya maginaw na naman. Pero mararamdaman mo pa rin yung hingal kung hindi ka constantly nag-e-exercise. Nakakahingal. Ayoko ng paakyat. Bundok to eh. Gawin mo hinga ka sa ilong. Kasi pag sa bibig, nadadry yung mouth. Ito yung inari sushi. Kain siya agad eh. Sige. Let's walk while eating. Buti na may inari sushi. Buti binigyan kita, akin lahat yan. Gusto mo tira ko sa iyo isa. Siyempre, inisip kita. Paakyat lang ang daan. Buti na lang may konkretong mga hagdan kaya hindi ganun kahirap. Noong previous episode, nakauwi kami dahil sa tulong ng puting aso, diba? Ngayon naman, merong maliit na itim na ibon na nagtuturo sa amin ng daan. Merong maliit na ibon na itim, parang ginaguide niya kami kanina pa. Feeling ko naghihintay siya ng pagkain galing sa atin. Na-expect niya na may mga trail, may tao, ganyan. So, baka inaabangan niya, baka may ibagsak tayong mga trail food. Mahal na mahal talaga kayo ng mga hayop dyan sa Taiwan eh. No? Picturean mo yung ibon. Ganda. Kita mo? Oh, pumost po. Hi! Isa-shoutout natin yung ibon. Oh, alis na? Bye-bye na? Nakawala na yung hamog. Pero napalitan ng ambon. Tapos paakyat pa rin siya. Tignan nyo, ang ganda. Tea farm. Nakunan mo to, Yano boy. Ang ganda ng view. Ang ganda. Hindi ko sure pero alam ko ito yung green tea, diba? Parang ano to eh, Uji Tea Farming Village. So ito yung ginagawang matcha siguro. Kita nyo? Plantasyon ng matcha green tea. Ayaw ko ng lasa ng situ na kulay green. Pag-abot namin sa view deck ng green tea farm, meron kaming nakitang mga posa na naman. Uy, may pusa oh. Yan na boy, tiga mo. Ang bilis nila tumakbo. Mga bundok na pusa oh. Bisi nalubong kami bigla. Kapal ng balahibo niyo, parang liit pero mas mataba ito. Delayed by the cats. Ba't paus sila? Paus na sila sa lamig. Uy! Ano yun?
May tindahan din kasi dito pero sarado ata kasi wala namang mga tao. Baka inaalagaan sila ng may-ari. Baka gutom sila. Wala kasing tao dito eh. Baka kapag peak season dito, maraming mga pumapansin sa kanila. Para kasing sanay sila sa mga tao. Nag-i-expect ata sila ng treats or pagkain galing sa aming mga turista. May nagbibigay kasi ng chow churro sa kanila. Uwi na siya. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Ala. Nandito tayo ngayon sa first pavilion. Tapos 530 meters lalakad tayo hanggang umabot tayo dito sa second pavilion. At tatawid tayo ng trail na naman hanggang umabot tayo dito sa Tea and Mist Trail. Tapos dadaan ulit ng trail hanggang umabot ng highway. Asan yung bus stop? Habang palayo kami ng palayo, pataas din kami ng pataas. Sa kabila ko yung view ng Taiwan. Sa kabila naman yung pataniman ng matcha. Matcha green tea. Ayan yun. At dahil nga nasa mas mataas na lugar kami, mas marami ng taniman ng mga tea plant dito. Sino kaya nagtitrim niyan? Pantay na pantay. Tapos kuha niya yung kurbada. So maganda mag-post? Doon, sa loob, pasok ka pa. Ayaw mo mag-selfie? Ay, Marty, hindi ako kita. Ayan o. Ay, may iPhone? Na-curious ako kung ano itsura nila ng malapitan kaya dumiretso ako sa mismong gitna. Ano boy? Yes! Amin na dyan! Ano itsura ko dito? Ready na ako maging tea farmer. Taga kubra ng C2 na kulay green. Ang scientific name pala ng halamang ito ay Camellia sinensis. Wow! Salamat sa kaalaman, Kuya Kim. Ito yung nilalagay sa mga tea bag, nilalagay sa mga boba tea, kahit yung matcha, ito yun. At ang dahilan kung bakit pantay-pantay ang tubo ng mga halamang to ay dahil yung pinakabagong tubong dahon ang pinaka-importanting ani. Sabi sa akin yun daw yung ginagawang white tea. Akala ko kasi dati yung buong halaman yung kakalbuhin para makagawa ng tsaa. As long as buhay yung halaman, kailangan lang nila itrim yung ibabaw para tumubo yung bagong mga dahon. At tuwing spring daw nag-aani ng tea leaves ang mga farmers dito. Ano yung sorry? Dobuchi. Dobuchi. Para pag may nakita tayong farmer, sasabihin natin, Dobuchi. Gomennasai. Bukod sa nagiging tsaa yung halaman na to, ang ganda din niyang tignan kapag pantay-pantay ang pagkakatanim at pagtubo ng dahon. Para siyang garden. Ang ganda ng tubo niya, no? Parang bush na ano. Yung ginagrass cutter. Naulanan na ako. Sa ngalan ng content. Baka basa na yung passport ko ah. Hello. Naka 100 meters pa lang pala kami. Dalan mo yan boy, 100 meters pa lang yun. Simula doon sa kanina. Baka maiwan tayo ng bus. Taas pa pala. Ganda siguro dito kung full bloom yung mga ano no, kawayan. Kung may dahon yan, parang tunnel siya na Arashiyama siguro no. Yun o, puro kawayan dito. Napagod na siya doon sa naisip niyang gawing trail. Nandito na tayo sa gitna ng first and second pavilion. Kaya lang mahamog talaga at ito lang yung nakikita namin. Ganda sana ng view kaya lang puro fog. Uy. Nag-iisang pink flower. Yung mga KK na pala yan. Akala ko kanina okay. Tumutuloy sipon ko. Ano ba yung good morning? Hindi ko rin alam eh, nagnihaw lang ako. Nihaw. Nihaw. 到了。你们从哪里来？Tawa na lang. Hindi ko maintindihan sa amin. Ito, meron ng signage.
Pagtapos ng 1 kilometrong lakaran, nandito na kami sa second pavilion. Ito na yung highest point ng Arian Pink Trail. Facing this way, ito yung pavilion. Dito tayo. Tapos may trail dyan, tatagusin natin. Timis Trail, ayun. Timis. Tama naman Tapos tayo. sana. Ito na yung highway. Saan dun yung bus stop? Mula rito, pababa na lang lahat ng ruta. Meron ding CCTV dito na umiikot ng 180 degrees. Nagbo-broadcast to ng live feed sa internet. Kaya pwede nyong makita yung mga sarili nyo ng live. Guys, makikita nyo kami sa CCTV. Nihintay namin humarap sa amin yung CCTV. Okay na yun, pwede na tayo malis eh. Hindi, gusto ko yung maganda itsura ka. Sa CCTV na lang. Ayan! Dito na rin kami nagpahinga kasi meron ngang silong na pahingahan. Tsaka hindi pa rin gumagaling yung sakit ng paa ko simula nung nag-alay lakad kami sa loob ng Alishan Park. Kumain na din kami ng mga baon namin dito para gumaan yung mga dalahin namin. Bigyan mo na lang ako. At dumarami na rin yung dumarating ng mga bagong hikers. Ayan na, kumapal na naman yung hamog. Doon na kami sa Timis Trail. Tea and Mist Trail. Hindi Timmy. Sipin na Timmy. Sino si Timmy? Timis Chalamin. Ang kulit! Parang si Lester eh. Ang dami palang tao. Ito yun. Ito yung morning Sunrise yan. Yan yung sikat dito na Moonstar Legend Campsite. Parang gusto ko tuloy balikan. Oo nga eh, para makita na ganyan siya. Parang pulag yun. Nandito na tayo sa Timis Trail. Ito yung kalahati ng kabuuang trail na ginagawa namin. Pataniman pa rin to ng mga tsaa pero mas mababa yung tubo ng mga green tea na halaman dito. Siguro palaging mahamog dito kaya doon niya nakuha yung pangalan niya. Dito rin sa ruta pababa makikita yung isang magandang view ng bundok at pataniman ng mga tea plant. Pero ayun may mga naglalakad pa akyat to. So ngayon pa lang. Ayun yung isa pang pavilion siguro. So doon tayo papunta. Merong gulong na hagdan. Pwede ka bumaba. Meron para sa mga farmer ata. Yan na si Video Man. Dahil nga hinahabol namin yung schedule ng bus papunta sa susunod naming destination, meron kaming plano. Ay, ito pala yung nakita natin. Paano to? Shiding Village. Nandun yung Shiding bus stop. Chill pace lang kami sa paakyat, pero kung gahol na kami sa oras, mamadaliin namin yung pababa. Pababa na to all the way, kaya dito na kami magmamadali. Pero mali pala kami. Mahirap magmadali ng pababa. Bababa kami ng Tea and Mist Trail, bamboo. Sana walang mga oso. May bear ba sa Taiwan? Medyo delix yung daan dahil hindi level yung sahig dito sa mga hagdan. May padulas, no? Oo. Tapos basa pa yung hagdan at malumot. Pag nadulas ka, pwede kang mahulog hanggang sa baba. Yung bata nag-phone lang eh. Baka Pokemon Go. Napapa-shi. Tara, 26 minutes. Let's go! Girl, buti talaga nag-hiking shoes pa rin ako. Buti na lang talaga nag-hiking shoes ka, girl. Wala nang hawakan dito. Naubos. Naubos po ang handrail. Galing humawak sa safety handrail at iwasang sandala ng magkabilang pinto ng tren. Hindi naman siya madulas, may grip naman yung inaapakan. Pwede ka umupo kung takot ka. Hirap na hirap eh. Balikan nga natin to. Hawak ka sa akin. Kaya mo? Oo. Sige. Wait lang. Ano bang gusto mo? Sabay tayo? Oo. Pag nahulog ka, hawak kita. Ikimasyo! Yung sa Azumanga dayo. Ikimasu yo! 5, 6, 7, 8, 9. Meow. Yeah. I love it. I love it.
tinatanong ni Yano Boy saan daw ilalabas tong video na to. Pang reel daw ba o pang YouTube? Sabi ko YouTube. Para makita nila na nagta-travel din ako, hindi lang puro bike. Para daw sponsoran kami ng Montbell, ng Patagonia. Di bala na sila kung sino gusto mauna. Malay mo, PAL. Pwede rin. Kahit natapos na namin yung madulas na hagdan na parte, hindi pa rin pala tapos yung ruta pababa. Sarap i-bike nito. Lumulusong ka dito, kaya lang nadulas nito. Daming kawayan. Kawayan sa kaliwa. Kawayan sa kanan. Medyo naghahabol pa rin kami ng oras dyan pero mahirap sumunod sa schedule lalo na kung marami kang nakikitang magagandang view. Ganda ng view. Chalin Mountain Trail na to. Pero ang galing, para siyang Omotesando. Ay, ano yun? Omotesando. Anong pangalan nun? Sando? Ano yun? Yung Kyoto. Anong pangalan ng trail na yun? Yung lumang trail ng mga samurai sa Japan. Kaya ako nakasando kasi ito tinatawag na nakasando trail. Ba't may arko? Bus stop? Hindi. Tapos may nadaanan kaming gantong karatula. Homestay daw to pag diniretso mo doon. Parang gusto ko tumira dito ah. Chushu Homestay. Na-curious ako kaya ginugol ko kung ano yung itsura ng lugar at kung may mga aso nga ba. Totoo nga naman may mga aso at maganda rin yung lugar nila. Dapat may aso. Pag wala, false marketing. Uy, Jollibee. Ala, ang cute, nakaganon siya. Kamukha nga ni Jollibee. Taiwanese Jollibee. Pagkatapos ng mountain path, dito din sa highway ang labas namin. Umikot lang kami. Nabot na namin yung highway. Ayun yung bus stop, doon tayo galing kanina, diba? Diba? Pero para mas maintindihan nyo, ito yung recap ng Arian Pink Trail na ginawa namin. Dito tayo bumaba sa bus station. Umakyat tayo dito hanggang umabot sa Tea Plant Farm. Dito natin nakita yung Posang Welcoming Committee. Tapos dito pa yung isang Green Tea Farm. Umakyat kami hanggang umabot ng gitna dito sa may pavilion na yan. At umakyat pa para umabot dito sa view deck ng second pavilion. Yung may CCTV camera. Pagtapos nun, bumaba kami para makita tong view na to. Naglakad ng kaunti para sa tea farm na to at bumaba sa madulas na bamboo trail. Naglakad pa kami pababa hanggang dito sa Chushu na accommodation. Nakita tong Taiwanese na Jollibee at finally, nandito na naman kami sa highway. Para sa gustong gumawa nitong mountain hike na to, from Chiayi Station, sasakay kayo ng 7322 na bus. Nasa 42 NTD ang pamasahe per head. Bababa kayo sa Arian Pink bus stop at hanapin nyo lang yung pavilion na malapit sa CR. Susundan nyo lang yung hagdan paakyat at magagawa nyo na yung ginawa naming ruta. Ba't ganun? Parang walang katao-tao sa labas. Kaya sila. Tuesday naman ngayon. Ayun, Taiwan Tourist Shuttle Addition Route B. Ang susunod na destination naman natin ay ang Fanchihu, isang maliit na bayan na tourist destination dito sa Chiayi na may sikat na bento or lunchbox meal. Nandito tayo sa bus stop. Naghihintay ng bus papunta sa Fanchihu. Pagod na ako, sakit na ng paa ko. Kaya pala may hawak silang teapot kanina. Hindi yung mascot na bee. Kasi yun yung ginagawang tsaa. Nagamit ko rin si Shin-chan. Mga 28 minutes din yung biyahe sa zigzag na kalsada na nagkakahalaga ng 43 NTD per head. Nandito na kami sa Fanchihu. Pero baka bumili muna kami ng donut. Hindi pwedeng hindi. Ito rin yung nahanap ni Yano Boy, yung mga vegetarian bento. O Yano Boy, yun yung downside ng nakamaleta. Saan din tayo? Baka dito. Ito ba? Para siyang Banawi. Yeah. Yan ba? Cover dun eh. Ano ba? May sign? Saan?
Ito na lang ayun, no? Magiging may ano. May lantern. Maliit lang pala tong lugar na to at walang masyadong tao. Kaya hindi rin namin alam kung saan kami pupunta at kung ano exactly yung makikita namin dito. Giant feet. Basta ang alam lang namin ay meron ditong mga vegetarian na bento meal at yun lang yung habol namin talaga. Ito, vegan. Oh. Ito rin yan, ano ba yun? Hanapin mo yung may mga vegetarian. Isa pa lang yung nakikita natin. Wala na tang kainan dito eh. Ang laki ng cabbage. Wow. Yung repolyo malaki pa sa ulo ko. Share ko lang itong si Aki mahilig yan sa free taste. Minsan akala niya nakakalibre siya pero mas napapagastos pa siya kasi nakakayang hindi bumili pagkatapos mong tikman lahat ng free samples nila. Ayan na si free taste. Yes. Kailangan mo na bumili, ano boy. Ang daming tinikman ni ano boy na kaya nang hindi bumili. Tea egg roll. Tea egg roll. Long tea. Baka pwede tayo bumili pampasalubong dito. Apple gusto mo? Apple? This one. Yeah. Okay, we'll buy one. Ayan, nagagawa ng free taste. Budong niya. Siyempre, dami mo tinikman eh. Tapos nakita namin tong Fan Chi Hu Hotel. Maraming tao dito. Pinipilahan sa takilya. Baka ito yung hinahanap namin. Tsaka may aso kasi so baka maganda yung vibe na ine-emit ng lugar. Kamusta buhay dito mga aso? Sabi nila, pag maganda raw yung vibrations mo, kampante yung hayop sa'yo. Dito din namin napiling kumain kasi meron silang vegetarian meals. For here. Hindi kasi kumakain ng karne ng kahit anong hayop tong si Aki. Kaya etong in-order namin, parang ito yung specialty of the day nila na vegetarian. Bite. And 1, 2, 3, go. Wow! Fake fish with rice and vegetables. Yung kakainin namin ngayon, para siyang fake fish. Vegetarian siya. Na bento. Tara, kain na. 160 NTD isang order at may unlimited na bamboo shoot soup or yung labong. Para sa akin ito yung pinakamasarap na nakain ko sa buong trip namin dito sa Taiwan. Promise. At pagkatapos kumain, kailangan nating magligpit ng pinagkainan. Pag nasa abroad kayo, ipakita nyo naman sa bansang dinadalaw nyo na matitinong tao tayong mga Pilipino at hindi mga kupal by nature, ha? Kupal tong mga... Ay, sorry po. Ganon din naman yung ginagawa ng mga lokal kaya gayahin nyo na lang sila, di ba? May damit yung aso. Pagtapos naming mabusog, oras na para ikutin ang maliit na bayan na to. Ano ba kasing makikita dito? May bumabanat ng asahe dito pero hindi marunong magtapon, no? Simula nang nagawa ang Alishan Forest Railway, naging convenient para sa mga tao ang palitan ng mga produktong galing sa bundok. Dati rin daw dito nagkakarga ng tubig at uling yung mga steam-powered train nila tuwing tanghali. Kaya siguro meron silang museum ng mga lumang tren dito. Yung aso gusto maka free ride. Eh, saan siya pupunta? Ala! Ala! Pumasok siya! Excuse me! There's a dog inside the train. Yung trip na aso na yun, saan niya gusto pupunta? Yung Riles din yung dahilan kaya dumami yung mga turista dito. Yung release ng trend dito, maabot ng hanggang Alishan, no? Yun din yung dahilan ng pagkakaroon ng maraming tindahan at kung bakit nauso yung mga bento meal sa lugar na to. Same logic sa kung bakit ang daming master siomai sa stalls ng mga MRT at LRT dito sa Metro Manila. Ayan nga speaking of tindahan, natukso na naman to si Free Taste, Yano Boy. Kakaiba. Halaman. May pagka-lemon siya na medyo mapait na may lasang pabango. Lasang pabango. Pero buti nga siya pagkain yung binibili niyo eh. Ako, ito yung binili ko. Now this one is 120, so it's 500 years. Parang bata eh, no?
Oo, diba? Mambwisit ulit tayo. Tuwan-tuwa talaga ako pag nakabili ko ng mga kakaibang souvenir. Tsaka made in Taiwan. Huwag ka apak sa gilid. Huwag ka dyan kasi puro lumot. Sa gitna ka lang. Ay no, may nagbibenta ng something doon. Pagbaba namin dito sa mapunong lugar, bigla na lang may kumausap sa amin na nagtatagalog. Ay! Nagtatagalog si ate. Ate, ano tawag dyan? 10 sen. Ate, ano yung mandarin ng masarap? Outsu? Outsu. Sarap na malutong siya yun. May glaze yung labas na parang. Saan kayo sa Pilipinas? Pampanga. Ako sa Bataan. Galing kaming Chiayi. Second day lang namin. Anong pangalan ng tindahan niyo ate? Kuwaimo. Kuwaimo? Galing ng logo ni Lola. Yung trend yung lusot doon sa mga. Marami, si Lola nagluto niya. Special recipe pala to eh. Ni hao. Yun lang alam namin, ni hao tsaka shishi. Ano yung pinakaunang Kaya pala yung pwesto nyo parang nasa loob na. Nandun kami kahapon. Lamig nga eh. Sobra. Ganito ba lagi dito? Ate, thank you po ah. Gumagawa kami ng YouTube eh. Okay lang ba isama namin? Sure. 天天好吃。 Tenten Haotsu. May alam na akong Tenten Haotsu. Salamat. Sushi. Pag nagawi kayo dito sa Fanchihu at naghahanap kayo ng famous donut nila, punta kayo dito sa may Kuwaimo. Basta pag sinearch nyo siya sa Google Maps, nandito sila. Medyo nasa loob sila compared sa ibang donut stores, pero sulit yung kaunting lakad nyo pag dito kayo bumili. Tsaka hanapin nyo din to si ate, marunong siya mag-Pilipino. Sayang nga, hindi ko nakuha yung pangalan niya. Shoutout na lang sa'yo ate at sa mga kamag-anak mo sa Pampanga. Sana napapanood nyo to. Tenten Haotsu. Ito na yung last day namin sa Chiayi. Babiyahin na agad kaming papunta ng Taipei. Ganun katindi yung itinerary namin ngayong araw. Walang pahinga-pahinga para lang makapaglakwatsa. So ano nga bang masasabi ko sa kabuuang stay namin dito sa Chiayi? Kung ikukumpara sa Taipei, ibang-iba yung tsura niya talaga. Mukha pa rin asensado yung mga commercial area nila. Pero ang nakakabilib talaga ay yung countryside. Kung kayo yung tao na mas pipiling tumakbo sa nature kaysa mag-ubos ng pera sa syudad, dapat makita nyo tong lugar na to. Dapat makita nyo yung mga puno na mas matanda pa sa lolo at lola nyo. Dapat makita nyo rin yung napakagandang tanawin ng mga bundok na hindi makikita kahit na nasa ang pinakamataas na lugar ka sa Taipei. At dapat ma-experience nyo yung payak na lifestyle ng probinsya dito sa Taiwan. At sa tuwing mamamasyal kami ni Aki, laging nasa itinerary namin yung mga probinsyang lugar. Hindi lang dahil mahilig kami sa mga hayop kaya tinatarget namin yung mga gubat. Ay mahal ng Diyos di kumuk. Parang si Snow White. Feeling ko mas may connection ako sa nature kesa sa city na wala namang ibang gagawin kundi gumastos ng pera. Or baka dahilan ko lang yun dahil wala naman akong panggastos talaga. Para sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Higad Pating at gumagawa ako ng cycling and travel videos. Nag-aalaga din ako ng mga pusang ponpon alarkon di ampon. Kaya kung trip nyo yung mga gantong video mag-subscribe na kayo dahil meron kaming bagong videos every Monday and Thursday tuwing 7 ng gabi. Click nyo na rin yung notification bell para ma-remind kayo kapag may bago kaming upload. At sali na din kayo sa Team Monday na Facebook group para may balita kayo sa kung ano yung i-upload namin at kung anong mga merch yung available pa. Up next, mamamasyal tayo sa Yangmingshan at magkakalabaw spotting sa Qintiangang. Parang ito na yata yung pupuntahan namin yung area na yan. Ano bang tunog ng kalabaw?